Una po sa ating mga balita, iniulat ngayon ng NDRRMC na isa ang nasawi habang maraming bahay at gusali at mga pananimang napinsala dulot ng pananalasa ng bagyong Nona sa bansa. Ayon pa sa NDRRMC, patuloy ang mga ahensya ng gobyerno sa pagkakaloob ng mga tulong sa mga biktima ng bagyo. May report ang aming kasamang si Waywaya Macalma, live mula sa NDRRMC. Correct on that. Kasi kaninang mga ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, mismong kinumpirma nga ni DOH Secretary Janet Garin na may panibagong ang naitala na nasawi dahil sa bagyong Nona. At ito'y kinilalang si Jason Desario, 28 taong gulang, na kung saan siya ay nalunod. Ito yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Ito'y sa Matuginaw, Samar. At pagkatapos nga ng pulong sa NDRRMC ay kanilang iniulat na unti-unti na silang nakakuha ng karagdagang impormasyon. Ito yung sa mga lugar na unang na-isolate dahil sa bagyong Nona. Ngunit nakapagtala naman ng higit 160 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura dahil sa bagyo. Ito ay naitala sa Camarines Sur, Albay, Masbate at Marinduque. At umaabot pa naman sa 3,155 na bahay ang napinsala ng bagyo. Ito ay sa Region 4B, 5 at 7. Ayon naman kay Romina Marasigan, ang tagapagsalita ng NDRRMC, ay ang ilang probinsyang na-isolate ay unti-unti na nilang nakuha nga ng mga impormasyon mula ito sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay gaya sa Northern Samar, partikular na sa Catarman, na hanggang sa ngayon ay hindi pa din nila, may ilang pa rin barangay dyan na hindi nila makontak dahil nga sa kakulangan ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente. 5 syudad at 100 munisipalidad at 4 na probinsya sa Region 4A, 5 at Region 7 ang naitalang walang linya ng komunikasyon hanggang sa ngayon. Kung ang ilan ay walang komunikasyon, ang ilang bahagi naman ay maayos ang sitwasyon at unti-unti na nagkakaroon ng komunikasyon ang ilang barangay at mula pa sa mga lokal na pamahalaan ay sila na ang tumatawag nga sa NDRRMC upang mag-report ng kanilang kabuang sitwasyon sa kanilang mga probinsya. Ito ay naitala naman sa 2 syudad, 38 munisipalidad ang nabalik na ang mga supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Region 4A at 8. Sa linya naman ng komunikasyon ay umaabot sa 42 na cell sites ng Globe Telecommunication ang apektado sa Eastern, Northern at Western Samar. Habang ang Smart Communication naman ay wala pang naiulat kung ilan ang naitatalang sira pa rin ng mga cell sites. Ayon naman sa huling datos ng NDRRMC, umakyat ng bahagya Kirby ang bilang ng mga apektadong residente na nagtala sa 165,554 na pamilya o 742,991 na katao ang kinailangan lumikas sa Region 4A, 4B, 5, 7 at 8. 8 kalsada at 1 tulay naman ang hindi pa dimadaanan sa Region 4B, 5 at 8. Tumaas naman ang bilang ng mga pampubliko at pribadong eskwelahan na nagsuspende ng klase mula sa 20 probinsya sa Region 3, 4A, 4B, 5, 6, 7 at 8. 124 na domestic flights ang nagkansela ng kanilang biyahe dulot pa din ng sama ng panahon. Higit 6,000 pasahero ang stranded sa ngayon at ito'y sa mga pantalan ng Central Luzon, Central Visayas, Palawan, Southern Tagalog, Western Visayas, Eastern Visayas, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon at Bicol. At nangangailangan pa rin ang ahensya ng karagdagang mga relief goods, pagkain, medisina, damit, kumot, tarpaulin at mga housing materials nga para sa mga bagyong nasalanta ng bagyong Nona. Ito ay kanilang pinanawagan dahil ngayon nga ang kanilang focus of operation ay ang pagbibigay nga ng ayuda at ang mga mga kakailanganin ng mga residenteng naapektuhan nga ng bagyo. Samantala, mabanggit ko lang mamayang 2:00 nga ng hapon, ang Binga Dam ay magbubukas nga ng gate dahil nga malapit na siya sa spilling level. Ang Binga Dam ay matatagpuan nga sa Itogon, Benguet. At sa ngayon nga, inaasahan nga ng NDRRMC na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga casualties at maging sa mga infrastruktura dahil nga nagkakaroon na sila ng komunikasyon mula sa mga unang na-isolate na probinsya dahil nga sa pananalasa ng bagyong Nona. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.